Gabi ng Misteryo. Lahat po tayo nandoon sa state of mind. Wala pong doubt, naniniwala po tayo, iinit po yan. Pag mainit na po ay susundan po natin ang gustong form na ating pong naisip. Tuloy-tuloy lang po ang pagiging kaisa, kinakares, hinahawakan po ng ating mga daliri ang ating kutsara at naging kaisa na po tayo sa ating material na hawak. Ang lambot-lambot na po niya. Para po siyang isang bagay, plastic object na napakalambot natin na hihipuin. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Anong masasabi mo at talagang napatunayan na totoo na mayroong kapangyarihan ng isipan? Ayun, na-amaze po ako kasi sa laki kong to. Nabuhat ako. Kasi nung una parang, totoo ba mo? Bubuhat ba ako? Parang gano'n. may ganun sa isip ko kanina. Tapos medyo natawa ako kay Chester kasi sabi niya parang mababali no. Wala pang sequencing. So, pero nung Chester, nung nabuhat yun na may sequencing, halos wala kang naramdaman na Opo. Mas magaan po siya. magaan. Opo. Ngayon, gagamitin po natin ang transformation energy na to para sa ating katawan. Kung ano man po ang hindi mainam na bahagi ng aking katawan, ay matunaw po ngayon. Kung meron po tayong mga sugar or salt crystal sa ating pong kidneys, ay tinutunaw po ng enerhiyang ito. Pakilagay na lang po ng inyong kamay sa inyong pong kidney area po at para matunaw po ang mga sugar or salt crystal sa ating kidneys. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Abay, ready na ho ba kayo? Abay, ready na raw ho ninyo ang inyong makakapal na mga kutsara. Pero paalam kayo dun sa inyong mga misis, ha? Yung mga mister dyan. Nagpaalam kayo sa inyong mga misis. Baka biglang magulat, magalit sa inyo. Ba't yung mga kutsara natin dito balubaluktot? Ayan. Sabayan ho ninyo kami tonight. Meron pong live teaching si Dr. Joe Villasano ng Auhay Philippines para po tayo ay matuto ng spoon bending. Ito po ay part po ng ating pag-uusapan tonight about ESP, and based nga po sa paliwanag din ni Professor Jimmy Licauco na we cannot commune with higher beings and of course sa ating Panginoong Diyos kung hindi tayo mag-shift dun sa extrasensory perception. Now, itong gagawin naman natin dito na mga exercises of ESP ay makatutulong po ito to activate yung ating mga extra sensors sa ating katawan, not only our physical sensors but also itong mga many sensors natin sa astral, sa spiritual body ho natin, that we can communicate with higher beings, with galactic beings, with angelic, divine beings, and of course lalo-lalo na sa ating creator, Tonight, let's welcome muna yung ating mga panauhin sa ating Gabi ng Misteryo. Na sa atin po nagbabalik si Ma'am Jo Villasano in person. Talaga naman, Ma'am Jo, welcome sa ating program. Welcome back sa Gabi ng Misteryo, Ma'am. How are you? Maligayang kaarawan, Ray. Salamat at salamat po. pong muli at naimbitahan nyo kami dito sa inyong programa. Opo. At sa inyong lahat ng mga viewers sa buong mundo, magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya po naisip ko itong basic ESP na itapat sa aking kaarawan kasi dito rin nagsimula yung aking birth sa larangan ng metaphysical way back 1998, when I attended seminars kay Professor Jimmy Licauco. At nagsimula ngayon sa basic ESP. Dati nga tanong ko nga kay Sir Jimmy, paano mo mag-meditate? Kasi yun ang basic, di ba? Para ma-explore mo yung mga extrasensory perception mo. So you have to learn how to meditate.
yung paano mo ititame yung isipan at magkaroon ka ng focusing. Alright. Ma'am Jo, maraming salamat. Mamaya abangan natin yung inyong pagtuturo tungkol sa spoon bending. Sige po, at Yan kailangan may mga handa silang bagong kutsara. Hindi pa pwede sandok, ma'am. Sa kutsara muna po magsimula. Kasi advance yata yung sandok. Si Brother G magaling. Ginaganon lang. Pinakita kanina bago tayo magsimula. Parang Uri Geller lang, ginaganon. Yung titigal lang niya, gumaganon yung spoon. Wow. Ang galing talaga. Mamaya tuturuan tayo. Alright. And speaking of Brother J, welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po sa atin lahat. Natawa ka. Pero ang exciting po nito, right after this introduction sa inyo, papakita natin yung levitation. Ay, sige po. Huwag natin sila ibibitin. Opo. At alam mo ba yung sinububuhatin? Isang 130 kilos na tao. Wala iba kundi si Brother J. Mamaya tatanungin kita anong feeling. Welcome again, Brother J. Kumusta ka na? Okay naman po. At happy birthday po, kay Ray. Thank you, Brother J. Maganda pa yung ating tatalakayin mo ngayon. Oo, Diba? exciting ano. Si Brother CJ, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Magandang gabi po, Sir Ray. Namaskaram Universe. Namaste everyone. At happy birthday po, Sir Ray. At Thank you. this is my very first time to To bend the spoon. Wow. So, let's first see. timer Kaya kanina yun din first timer ka rin sa levitation Opo. Actually ginawa namin advance yung levitation outside before the start ng program natin para maisend natin kagad yung video, no. Mamaya ipapakita natin yan. Chester Yes. Hinesia, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Tandala, ito yata yung first time mo Yes, it Yeah, will be this my is the first time po. Nandito sa ating studio si Chester Hinesia ng Spiritual Guide Philippines. Yes po. Meron ka pa ibang grupo? Yun lang po so far. Alright, so far. Okay. Si Brother Elias, welcome again sa ating program. Brother Elias, kumusta ka na? Good evening po, Sir Ray, at sa lahat po, Ma'am Jo, sa mga nanonood at nakikinig. Ayan. Happy birthday po uli. Thank you, Brother Elias. And of course, sa ating Zoom, nandyan si Brother Arvin Capasilio na mga remote viewing sa bahay daw ni Brother J. Aalamin natin saan yung makikita niyo sa bahay kasi hindi mo pa napupunta yung bahay niya in person, no? Brother Arvin, kumusta ka na? Yes po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan, sa lahat po na nasa studio, sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood, at sa inyo po Brother Ray, happy birthday po. Maulan po na gabi, blessing po yan, mabiyayang gabi. Blessing na Oo. ibigay po para sa inyo. Maganda po ang talakayan natin dahil Oo. last Sunday po, umattend po ako sa isang review ng Basic ESP. Oh. Kaya timing na timing. Wow! Yes. So, Timing na timing. Yan po ang magiging usapan po natin. So nagkaroon ka pala ng refresher course. Refreshing Yes po, kasi wala na po si Sir Jimmy, kaya naghanap na lang po ako ng grupo na nagko-conduct po ng refresher. Opo. Nandito daw si Sir Jimmy, hindi lang natin nakikita. Alright, of course, Okay. magandang gabi kay Sir Jimmy Ligago. Sabi kasi ni Dr. Joe, mukhang dadalaw pero para makita ko paano yung galawan ng kanyang mga dating estudyante. And speaking of levitation, mga kaibigan, I think it's about time na ipakita namin sa inyo. Yung ginawa ho namin dito ho sa lobby ng MBC. Ito yun. Alright. Ito, sa part na to, pinapaliwanag ko sa kanila. Si Brother G nakaupo doon sa gitna, doon sa silya na yon. Papaliwanag ko sa kanila kung paano ang gagawin nang walang sequencing. Ayan. Halos hindi mabuhat to. O, di ba? Ayan. Napakita natin. Aris TV. Yan. Kung ngayon sa akin natin, wala mo lang yung sequencing. Alam mo ba? So, at the count of 5, sabay-sabay yung sa kumigil. Tumayon natin. Okay, try natin. Okay, basta nakakita na. So, sabi mo, dapat nakalaka. Okay, ikaw mo pa, ito na si natin. Bigay mo na. 1, 2, 3, 4, 5. Big! Wala. Sige, try ko lang sa isa pa, ang try mo walang sugar. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Yun lang yan. Hindi lang yan.
kabilang side. Actually, pag naaalala niya, binibiglas ka naman. Well, so yung secret ko. So every day, you have to imagine you're a feather or anything very light na kaya mag-float sa'yo, so mag-meditate na. And when meditating, kayo naman, kayo apat, pwede kayo kumikit to imagine na wala kayong binubuhat habang ginaganon niyo. So maybe you can also imagine na merong papel na wala o whether nalibo, diba? Pero meron siyang sequencing. Meron siyang sequencing. So, left hand mo, ikaw, left hand mo na, left hand. Katapos sa karang siya, kaya, ang mga katao. Tapos left hand mo rin, patong yan. O patong yan, yan. Ikaw, left hand. Yung gesture. Then right hand sa back, right hand, and right hand. Yan. So, at the count of 10, diba? The count of 10, hanggang sa 9, kung tiniwala sa kanya, gano'n, hanggang sa 10, 10 natin lift. Okay? Ito na. Okay, so now, left, right. 10, 9, 8, maliit din na wala ka rin gawa. Pwede kayo kumikit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Lift. Okay, di ba? First na. Nabuhat yun. Umangat siya. Umangat siya. First attempt. Second attempt, pwede natin. Yan. Maraming stronger. Pwede naman sa tapo. Okay. So, second attempt. Ano din? Habang nakadalong kayo, mag-imagine kayo na wala kayong buhatin. Magkano yung buhatin? Wala kayong buhatin ng buhatin. You can imagine bulak or feather. Left, right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lift. Good. Ayun. Alright. So, yun. Of course, yung reaction ng ating mga nakasama dyan, napakiplay ulit yung reaction natin. Okay na ba? Gabi ng Misteryo. Nagawa yung levitation, ang galing. Wow, 130 kilos. Dinasti siya. Oo, galing. Galing. Si Ma'am Jo kasama natin. Hi Ma'am Jo, kumusta ka na? Happy birthday. Thank you Ma'am. Kumusta na po kayo Ma'am? Maayos naman po. Magtuturo si Ma'am ng ano ngayon. Magtuturo tayo Spoon ng bending. spoon bending. Yun. Mental bending. Oo, mental Para bending. sa ating ascension. Pwedeng sandok. Pwedeng sandok. Posto na Meralco. Pwede. Sa ascension process natin. Ayan, si Ma'am Jo. Salamat Ayan. po. Experience. Okay sir, okay. Ano naramdaman mo? Hindi ko yung expect na mabubuhat ako yun eh. Yes, exactly. Ano yung pakiramdam? Concentrate ka. Oh. Parang iniisip mo na kaya mo. Yung tapos sabay-sabay yung timing mo. Oh. Makukuha. See, di ba? Walang magic yun. Ang galing. Totoo yun, di ba? Pangalan, Brad? Ed Garcia sir. Ed Garcia. Ayan. Ikaw ba, nanood ko ba? Busy, oh. Ayan, si Ma'am. Ayan. Dapat kasama ako. Ano yung feeling? Ano experience ng ikay binubuhat? Na-amaze ako kasi kala ko walang makakabuhat sa akin. Kasi nung first attempt natin, walang ganong sequence. Ako walang sequence. Halos walang anak eh. Diba? Pero nagkaroon ng sequence ay na.
Nagulat ako. Pinakakubat pala sa akin, 4. Walang magic trick yun. Wala. Ikaw, Baron CJ, ano naman ang experience? Ayun, nakaka-amaze kasi hindi ko alam na kaya pa lang mag-ano, mabuhat niya, no? Diba? 130 years yun, ha? Ikaw ilang kilo ba lang? Mga 60. Di ba? Kayang-kaya yun. Ikaw, Baron Chester, kumusta ka na? Hello po. So, magical po nung nangyari sa amin. Kasi, na-prove po yung power ng mind namin kasi Correct. again, sobrang mabigat po yung ano namin tapos na-lift po namin through. Kasi doon sa first attempt natin na wala namang sequencing, hindi mabuhat-buhat eh. Hindi po. An inch wala eh. Pero yung nung nagkaroon tayo ng sequencing, yes po. Ayun, di ba? Exactly. Lalo na nung feel na wala kaming binubuhat tapos si Master C, si Master Nelson is feeling like a friend. So, nag-add up po pa sa school. Si Ma'am Jo, what is your explanation about this? Bakit ka nabubuhat? Nabuhat mo dahil regardless pa yung palit po tayo ng kamalayan. Yung binubuhat ay pinalitan natin yung kanyang bigat ng isang napakagaan na bagay. Nagawa ko na rin po maraming beses. Isang sheet ng papel, 3 sheet ng newspaper ay nabuhat po ako. Kaya naniniwala ako sa yung mind power para mapalitan ang ating kamalayan. Salamat, Ma'am Jo. Ayan, nasa atin din dito si Brother Elias. Brother Elias, yung panahon ni Sir Jimmy, nagawa rin natin. Opo. Ay, iba, pwede rin pa rin magawa ko dito sa Oo naman. Na-concentrate. Parang Basta gawin mo lang yung sequencing, yung... nasa isip lang talaga. Pag na-focus mo, try and try. Nagawa nila, nagulat din ang kampo. Ang maganda pa yung medium nyo talagang XXX. Talagang minuha din niya na siya'y feather. Napakagaling. Galing magturo nito, bro. Happy birthday ulit. Thank you, bro. Gabi Ayan, alright. Ano bang size ng extra large yan? 5XL. Brother J. Ha? 5XL. 5XL. Ayan, ha? So yun, talaga napatunayan natin na with the power of the mind, talagang walang boundaries, Ma'am Jo? Yes po. Oo. Dahil lahat ng physicalities po galing yan sa thought Kaya forms dapat talaga natin. iningatan at iniisip natin, no? Tama po. Kasi kung nag-isip tayo ng masama sa kapwa, parang maaari talaga babalik din mangyari. po sa atin kung ano yung inisip natin. Oo. Ayun. Pero kung nag-isip tayo na mabuti, babalik Mabuti, din. maraming babalik na mabuti. Ayan. Brother Elias. Yung mga iba po nakakaangat po talaga eh. So siguro ganun muna unang practice. Magagawa po 'yan. Actually basic to eh. Opo. Nagturo sa atin to ni Sir Jimmy, basic. Basic. Oo. Yung advance kasi dati yung astral projection na, di ba, Ma'am Jo? Astral projection. Tapos meron pa ibang mga ESP practice, psychometry, di ba? Hawakan lang gamit. Oo, yan. Oo. Alright. Brother Nelson, Brother J. Opo. Anong masasabi mo at talagang napatunayan na totoo na mayroong kapangyarihan ng isipan? Ayun, na-amaze po ako kasi sa laki kong to. Nabuhat ako. Kasi nung una, parang, totoo ba mo? Bubuhat ba ako? Parang gano'n. May ganun sa isip ko kanina. Tapos medyo natawa ako kay Chester kasi sabi niya parang mababali na. wala pang sequencing. So, pero nung Chester, nung nabuhat yun na may sequencing, halos wala kang naramdaman na Opo. Mas magaan po siya. magaan. Opo. Halos wala kang binubuhat. Yes po. Once na nawala po yung doubt namin dun sa true thinking and mas naisip po namin na yung binubuhat namin is light as a feather. Mas gumaan po at Actually, yun ang point eh. Yung walang doubt, di ba, Dr. Jo, Ma'am Jo? Isang rule po yan Oo. na matututunan natin ngayong gabi. Kasi if we visualize an event or a situation, dapat wala tayong doubt. Yan din yung sikreto sa dreaming, no? If we dream, yung mayroon tayong goal sa buhay, na dapat huwag Yes. tayo magda-doubt para ma-achieve natin yon. Yung doubt po kasi, Oo. halintulad na yung gripo, umaagos ang tubig. Mhm. Pag sinarahan mo yung gripo ng
action or thought of doubt, Oo. wala na pong aagos. Yung, Kaya ang batas po natin matutunan ngayong gabi, spiritual laws natin ay yung clear intention natin, strong faith, at Yes. yung ating pasalamat. Totoo yan. Brother CJ. Si Brother CJ, ang pinakamaba na nagbuhat kanina. Opo. Nasa 60 kilos ka lang ba? Opo. Nung una, anong iniisip mo? Nung una po, syempre po, Natatakot ka? Oo, kasi laging kasama si Masa. Sabi ko, parang kaya ba to? Sabi ko, parang hirap, ganun. Pero nung after nung may sequence na, inisip ko po kasi wala akong binubuhat. Hangin. Hindi ako nag-isip ng feather or anything light na object. Ang isip ko, wala. Hangin lang. Parang gaganyan lang ako. Tapos ayun, nabuhat siya through that thinking. Walang pain? Wala. Meron naman po, pero hindi siya nabawasan yung bigat. Hindi katulad nung una po. Nung may sequence na, medyo magaan. Magaan lang po talaga. Yung sequencing na yung Dr. Joe, anong purpose nun? To align yung energies? Yung transformation po ng physical body to light body. Naging parang liwanag na lang siya. Kasi ang program po natin ay liwanag lamang. Ngayon, nung nag-charge, parang chinarge nyo siya ng inyong lakas ng liwanag. Naging liwanag talaga siya. So, basically... Nawala yung physical weight. Nawala yung physical weight. Basically, isa ka lang light. Brother Jay. Kaya salamat sa mga light nyo. Nagkaroon ka ng parang tunnel of light. Opo. Tapos kumonek sa universe, yung tunnel of light. Ganun yung, kasi binigay ko rin yung sarili ko talaga na mabubuhat nila ako. Yun. Para magdire-diretso yung process. So, nagsama-sama yun. No? Opo. So, ibig sabihin nun, lahat kami nun, nagtiwala kami. Oo. Yun. And now, while speaking of alignment, speaking of focusing, Ma'am Jo, ready na ba tayo sa spoon? Opo, kung ang lahat mong mga nanonood ngayon ay meron na po silang hawak na spoon, kung hindi bago po ay humingi ng paalam doon sa kanilang mga kutsara na gagamitin sa aralan ngayong gabi para magkaroon tayo ng parang ma-turn on or brain wiring nung mga laws of creation po. Magkaroon tayo ng thread of intention, yung ating pong faith mapalalim, at yung ating pong pasasalamat. Yan po ang tatlong batas ng creation. Ano po ang kinikreate natin? Sa karamihan, gusto natin pong magkaroon ng physical health. Kaya ang ating pong exercise sa ngayong gabi ay i-apply po natin kung meron man po silang mga nararamdaman sa katawan. Ay pwede pong palitan yung vibration ng sakit, yung program ng sakit, ng normal na katawan. Wala po yung mga programs na mga sakit. Yun po ang pinaka-objectives natin. Hindi tayo maninira ngayon ng mga kutsara. Kung hindi, magiging kasangkapan lang po natin ang kutsara para magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin mapalitan ang isang vibration ng energy to another form. Kaya ito po ang art of transformation na matututunan po natin lahat. Hindi lamang po sa katawan, kung hindi halimbawa sa ating pong pamumuhay. Kung halimbawa, meron po tayong poverty consciousness. Ano po yun? Yung iniisip natin na tayo po walang pera. Kahit may 1 piso po tayo, may pera tayo. Pero papalitan po natin yung ating kamalayan. Tinatransform natin yung parang yung perception. kamalayan ng iba dyan, Ma'am John, na ginagawa natin ay puro kalokohan. Papalitan natin yun sa po, hindi kalokohan. Sa hindi kalokohan. Sa pangkalahatan naman po, marami tayong mga kikita na observe po na hindi mainam sa kapaligiran natin. Ang batas pong gagawin natin ay huwag na po nating ulitin at huwag na po natin ipagsabi-sabi yung hindi mainam na ginagawa. Kung hindi, hingi na lang po tayo ng permiso na ito po ay i-transform o palitan kung ano pong hindi mainam. Correct. Tulad po, halimbawa sa mag-asawa, kung halimbawa ang pinili mong maging asawa at ikaw ay kailangan matuto sa asawang ito na walang hanap buhay, nakaupo lang, ang quotation, ang iyong label ay tamad. Pag inuulit-ulit po natin ang asawa ko tamad, magiging tamad talaga po lumalakas siya. yung vibration. Kaya mas mabuti po, subukan lang natin ang asawa ko ay masipag. Transformation po yun. So, ang ginagawa natin, hindi kalokohan. Tama po. Hindi kalokohan. Ulit-ulit. Hindi kalokohan. Okay. Positive words po ang Positive gagamitin words, lahat. yes. Okay, lahat po kayo meron ng hawak na kutsara. Baka meron na kayo mga, may mga kutsara na. Si Brother Arvin, si Brother J. Brother J, makapal yung kutsara mo, no?
Yan, makapal. Kapal din po. Ah, okay. Si Brother Elias, sabi niya manipis eh. Pero pwede naman ganun lang. Actually, ang pang-alalay lang naman itong pinky, ano? Ito lang po, gag-guide lang po pinky. siya kasi magiging parang mainit po siyang object na bendable. Kung visualize po natin siya na parang ang ating mga kamay po ay yung soldering gun at nagiging fire po ito't natutunaw, ay i-press lang po ninyo ng inyong pinky finger po. Yun. Okay po. Ayan. So sa kapangyarihan po ng Yes, ma'am. ating Go ahead pong po. Panginoon, gusto natin pong maging isang vibration sa ating hawak. Ang ating katawan ay parang kutsara din, mineral element, na magkakaroon po ng ugnayan na kung ano ang gusto nating gawin. Ang binivisualize po natin ngayon ay mabend po ang ating hawak na parang number 7 po. So lahat po tayo ay naniniwala na ang ating pong hawak na kutsara ay magbe-bend po siya ng number 7 at pagkatapos po ng ating aralan ay ibabalik natin siya sa dati niyang form po. Maalala po natin ang 3 batas. Kailangan po clear intention, maliwanag, nakikita na po natin na number 7 na ang form ng ating hawak na kutsara. Pangalawa po, naniniwala tayo na ito ay nangyari na. At nagpapasalamat tayo sa kutsara na sumunod po siya sa ating pong kahilingan. Ang ating pong mga daliri para pong soldering stick, yung pang welding po para bumubuga po siya ng apoy at pinapainit po ang ating kutsara po. At ito ay susunod sa ating pong na-imagine na form po. Lahat po tayo nandoon sa state of mind. Wala pong doubt, naniniwala po tayo, iinit po yan. Pag mainit na po, ay susundan po natin ang gustong form na ating pong naisip. Tuloy-tuloy lang po ang pagiging kaisa, kinakares, hinahawakan po ng ating mga daliri ang ating kutsara at naging kaisa na po tayo sa ating material na hawak. Ang lambot-lambot na po niya. Para po siyang isang bagay, plastic object na napakalambot natin na hihipuin. Magbibigay po ako ng signal kung ang energy po ng transformation ay nasa inyo na po. Malapit na po siya. At lahat-lahat po tayo sabay-sabay. Naroon na po. Pakibaba na lang po ng inyong pinky finger po. Ayun. Yan, ang bilis-bilis po niyan. Isang thread lang po yan. Okay po? Then, hawakan po natin ang ating object na sumunod sa ating pong aralan. Maraming salamat po, kutsara. At nagkaroon kami ngayon ng brain wiring na kami ay marunong mag-transform ng energies. Ngayon, gagamitin po natin ang transformation energy na to para sa ating katawan. Kung ano man po ang hindi mainam na bahagi ng aking katawan ay matunaw po ngayon. Kung meron po tayong mga sugar or salt crystal sa ating pong kidneys ay tinutunaw po ng enerhiyang ito. Pakilagay na lang po ng inyong kamay sa inyong pong kidney area po at para matunaw po ang mga sugar or salt crystal sa ating kidneys. At doon naman po sa ating pong atay, baka meron po tayong mga gallstones ngayon. Ilagay po ang ating 2 kamay sa baba ng ating ribcage kung saan naroon po ang gallbladder natin. At sa ating pong pancreas, baka meron na pong mga naiipon dyan na hindi mainam sa ating pong pancreas dahil sa puyat o sobrang pagkain ng mga matatamis, tinutunaw din po. At sa ating pong forehead, ilagay ang kanang kamay at tailbone po yung kaliwa para i-align po natin. Kung baka meron kayong mga hindi pantay na mga buto sa gulugod, aayos po silang lahat. Marami pong salamat sa ating pong Panginoon sa pinagkaloob sa ating ngayong gabi. Ito po ang ating art of transformation. So we transform itong mga problem na to into a non-problem. Salamat po. Salamat. Universe, thank you. Ayan. Si Brother CJ, hindi niya Konti lang. Kunti lang. Okay lang po. Later po. Yung program nandiyan pa naman. Nandiyan pa naman. Si Brother Chester. Ayan. Konti lang din po eh. Hindi... Na-feel Brother ko po J, yung hit. anong ano? Nabalugtot mo, ano?
7 talaga, no? 7. Kasi Number yun yung 7 po ang hiningi natin. yun yung inisip ko po Four. eh. Apo. Sabi nga na nga, kamag-anak ka ni Uri Geller eh. Ikaw, Brother Celias. Mas lumambot siya talaga kanina. Talaga. Kumpara yung normal niya. Actually, makapal to. Sobrang kapal niya, oh. Makapal nga. Hindi ka naman nahirapan, no? Hindi po, Walang hindi exert po. ng effort. Ginano ko lang siya. Binaba ko lang. Oo. Yeah. Ma'am Jo, so yun ang yung binanggit ninyo na yung mga sakit sa katawan, we can apply itong energies na to para gumaling tayo. Opo, pag tayo po ay marunong makipag-usap kasi pag ginamit po natin ang ating kaisipan, ay nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap po tayo sa bahagi ng ating katawan. May nag-virus. Sabi ni Jonathan, naku, ano ba yan? Cellphone pala hawak ko, hindi ko tsara. Lagot ako nito. Nabalugtot ba yun? Hindi na yun. Ayan, alright. Salamat, Jonathan. Pwede ho, psychological healing, brain's power to repair its physique. Ayan. Salamat, Tristan Gulay, si Happy Sabbath Day po, Lakay Red, sa lahat po ng tagapanood, tagapakinig. Si Emperor Memes, pwede po ba mahuli ng isang psychic yung ibang nagre-remote viewing at matrace ang location niya, or pwede din iligaw sa ibang place yung nakahuli para hindi mahuli ang bahay niya? Paano yun? Meron pong nangyayaring practice Mapipinpoint ba yun kung may gumagawa ng iba? Nakakahanap po tayo kung may gumagawa ng hindi mainam. Okay. At hindi po natin kailangan po na ibalik sa kanya ang hindi mainam na ginagawa. At ang Panginoon po ang dapat na maghusga. Yun po ang ating pong batas sa enerhiya. Siguro ang binabagay nyo rito, pag ini-stock na ng remote viewer yung bahay mo. Pag meron naman pong stalker na parang inoobserbahan ka, ay sasabihin natin sa Panginoon na hindi ka nakikita, hindi ka nasusuri ng taong ito. Actually, you can imagine na yung bahay mo ay protected. Protected po at Naalala ko. hindi You have to visualize, diba, Brother CJ? You have to visualize na may shield yung bahay. Opo, actually may kwento po ako. Kasi one time pupunta ako kay Master J sa bahay nila. Sa may ceremony po kami. Tapos hindi ko po alam. In-instruct na lang po ako sa yung lugar. Pero pagpunta ko doon, hindi ko po alam yung exact location. Sabi ko kay Master, iti-trace ko na lang yung energy mo kung nasan yung bahay mo. Ang mangyayari sa So, na-trace mo naman? Naligaw ako. Naligaw ka? Bakit? Hindi mo inopen yung bahay mo, no? Opo. Naka-block kasi yun eh. May naglagay ako ng ano doon. Ng barrier. Meron yung ibang ginagawa para magulo. Hindi nila nakikita talaga yung bahay. Parang, although ginagamit mo yung psychic ability mo to remote view, parang yung ano lang image lang gumaganon. spiritual jamming po yun. Spiritual jamming, yes. I think that's the right word, no? Yes. Spiritual jamming. Pwede po nating gawin yon pag nakakaramdam tayo na merong sumusuri sa atin na hindi mainam. Para yung signal po nila ay hindi matouch yung matrix natin at hindi po tayo mahanap. And also, if you want to protect yourself, I think we have to learn how to shield ourselves, diba? Yung akala natin imagination lang, nangyayari yun on the other side, eh. Tama po yan. At ang turo po natin, Ray, para ma-protect natin ang ating sarili ay yung pong antennas natin or chakras, kailangan mas marami. At saka ang ating pong aura, yung ating liwanag, mas makapal po. Yun. Automatic po yung protected po tayo. Okay, this time we are talking about remote viewing. Brother Arvin, gusto mong i-remote view yung bahay ni Brother Jay? Nag-usap na ba kayo? Humingi ka na ba ng permiso sa kanya? Baka naka-block din, eh. Ha? Baka naka-jammer. Yes. Baka naka-spiritual jamming. Pagka, ito bilang paalala sa mga magpa-practice na remote viewing, especially for those first-timers, magpapaalam muna kayo doon sa taong i-remote view nyo. Kasi baka yan eh, una-una, lalaki ko kung babae yan, di ba? So, halimbawa, baka may nakita kang hindi dapat makita. Yes. Tapos at the same time, katulad po ni Brother Jay, para alisin po niya kung ano man yung naka-block doon sa bahay niya. Ang requirements po ng remote viewing, number one, syempre, the will. Maniwala ka, mangyayari. At higit sa lahat, katulad ng sinabi ni Dr. Radjo, wag na wag kang magdadoubt. Kasi napagalitan po ako
the late Sir Jimmy Licao po nung nabubuhay siya dahil dyan. Wag daw ako mag-a-assume. Hindi ko muna nakita ko na mukhang mayaman sa tao, automatic ang nasa isip ko, isang malaki at magandang bahay na sa loob ng isang exclusive subdivision. Wag daw ganon, sabi ni the late Sir Jimmy. So ngayon, ngayon i-review natin, babalikan natin po yung remote viewing. So, i-start ko na po, no? Sige. Unang-una dapat po, tayo po ay nasa alpha level. Magme-meditate po tayo. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Pati kami Breathe in, breathe out. And then, bababa nyo sa alpha level ang brainwave nyo. And then, wag nyong kalimutan, recall the face of the person, of the subject. I-recall nyo yung face niya. If you cannot recall the face, recall the name. The complete name. Kasi they bear energies. Okay, pag nasa alpha level na kayo, na-recall nyo yung name, na-recall nyo yung face, that's the time a housemate appear in front of you. Pagka wala pang bahay, kausapin nyo, magsabi kayo, magpakita ka bahay ni Brother J, magpakita ka pa ulit-ulit, hanggang sa may mag-a-appear na image. Again, do not doubt. Do not assume. Okay? So, nung nandyan na po kay Brother J, sinabi ko nga po, ayan, nakita ko nga po isang black gate. Katabi po ng kanyang bahay, may tindahan po. Kasunod po ng tindahan, may nagbebenta po ng mga patukan ng mga manok. May mga bigas. Kasunod po niya na isang malit na tindahan na parang may mga ketchup siya na mayroong freezer sa labas. And then, papasok po tayo ngayon sa loob ng bahay ni Brother J. Sa loob po ng kanyang papasok, mayroon pong 4 na pintuan na apartment nasa right side. Sa kanya ho yung pangatlo. Sa dulo po, mayroon siyang itim na aso. Papasok tayo sa bahay. Sa kaliwa po ng bahay niya, may mga imahe ni na Mama Mary, Jesus Christ at iba pang mga santo. Sa kanan po ng kanyang pintuan, mayroon pong sopa na nakatapat sa isang malaking TV. And then, papasok po tayo. Sa kanan po niya, may hagdanan po going to the second floor. Akyat po tayo ngayon ng second floor niya. Sa kaliwa po, isang kama lang po, isang queen size bed. To the right room, dyan po, meron pong dalawang double bed. So, 4 na bed siya. So, bababa ho tayo ngayon. Sa left side po, nandyan po yung kanyang cooking range, yung kalan. Then, kaharap po niya ay ang kanyang lababo. Tapos po, katabi ng lababo next yung pintuan ng CR. And then, bago mag-CR, nandiyan po yung refrigerator. And so, tinanong ko, Brother J, ano po ba ang masasabi niyo po dun sa naging reading ko ilang percent sa bahay niyo? Kasi sinabi ko, 2 yan ha. No. Existing. Kung saan ka nakatira ngayon, currently o the Yung house na nasa puso mo pa na hindi pa rin nawawala hanggang ngayon ang emotion. So, Brother J, ano ba yung Anong sagot ni Brother J? So, yung nakita ni Brother Arvin, yung bahay na yun nasa puso ko pa nun. So, talagang accurate siya kasi pagpasok mo pa lang doon sa bahay na yun, may gate na itim, tama, at pagpasok mo doon sa bahay, nandun yung kitchen agad, may agad yung kitchen at yung upuan at yung second floor. Okay. Kaya nagulat ako, pati aso nakita. Pati aso? Anong breed ng aso? Nakita mo breed ng aso? Askal? Hindi ko po ba-describe, basta sinabi ko sa kanya, may kulay itim na aso, ang ingay. Maingay yun. Ang ingay. Maingay pa talaga. Ability siya para makakita. Ang mga aso may ability yan para makakita. So nakita ka, kaya nag-ingay. Actually, warning yun ni Sir Jimmy. Avoid those animals, aso or cats. Kasi makikita ka ba nagre-remote viewing ka eh. O, diba? So, ano pa? Ano pa yung masasabi mong totoo sa nakita ni Brother Arvin? So, overall naman talaga, accurate po siya. At, yun nga, nagulat ako pati yung bed. Basta yung pinakamatindi dito yung nakita niya, yung kitchen. Kasi nga, kitchen tapos may pinto. Yung pinto na yung CR ko na yun. So, kaya nagulat ako. Gaano kalaki yung TV? 70 inches ba yun?
Hindi lang 17. Laking siguro po ng TV, mga 42 inches. Mismo, tama. 42 talaga ha. Anong brand? Nakalagay Anong sa brand? pader. Hindi ko po alam. Iba kasi Andito tinitingnan. na nakasulat eh. Iba kasi nung ako nag-remote viewing nung tiningnan ko talaga yung brand ng TV. Sabi nung katapat ko, ba't pati yung brand nakita mo? Nilapitan eh. Nilapitan talaga yung brand. Ano. Anyway, so yan mga kaibigan. Salamat, Brad Arvin, sa ginawa mo, remote viewing. So, Dr. Joe, gumagana talaga isip ng tao, no? That's how our mind, gaano ka-powerful yung mind natin. Apo, dahil nga Oh. pag yung Paki-on po yung ano. pag nag-alpha state po tayo, pupunta tayo doon sa matrix ng lugar na gusto mong puntahan natin at eksakto po yung mga information na yun na pipick up po natin. Ayun, oo. Basta walang doubt, no? Tama yung binabanggit ba, Darwin? Walang doubt. Pag may doubt po, yung Nawawala na eh. Nagugulo na eh. tumitigil siya. Oo, ganyan. Salamat. So, Ma'am Jo, maraming salamat po, Ma'am, at nandyan uli kayo at nagbigay din sa amin ng gabay ngayon. And of course, I think nandyan din si Professor Jimmy na masayang-masaya at tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagtuturo hanggang sa ngayon. At Mas- sa kabila na siya. Mas Oo. effective siya ngayon dahil kahit saang lugar pwede niya inspire tayong mga estudyante niya. Yes, yes. At pasalamatan lagi natin siya dahil sa kaalamang ito ay na-recognize po sa buong mundo ang mga healers natin at na-develop itong mga psychic powers. Yes. So, Ma'am Jo, ano ang mga future events ng Auhay Philippines? Meron po tayong online na tinuturo ang energy medicine. Ibibigay naman po natin sa ating Facebook kung kailan. Yes. Ito po ay sa May 15. Opo. At meron po tayong September na summit about healing sa Mount Banahaw. Ayan. Buti pa kayo babalik ng Russia, no? Sa 20 po ng June. 20 ng June. At June 20. pupunta po ako doon sa Oh. kanilang pinakamalakas na lake, Baikal Lake, or kung gusto po ninyong sumama sa ating retreat at saka sa pinakamalakas nilang bundok na Altai Mountains. Oh, yan ha. So, one day, isang araw. Nandiyan kami na Brother Jay. Maraming salamat, Ma'am Jo. Brother Jay, maraming salamat sa iyo and kumusta ang experience mo tonight? Amazing. Ayun po yung aking masasabi. Oo. Napaka dakila talaga. Napakalakas ng ating pag-iisip po talaga. Oo. Actually, ito naman ginagawa natin. Gusto natin ipakita sa tao na pati sila kaya gawin yun. Kasi Yes, lahat naman opo. tayo merong isipan eh. Opo. And ganun kalakas ang isipan natin. So dapat nating i-utilize ang ating isipan sa mas kapakipakinabang. Yes, tama po. Hindi para manira ng tao, hindi para kung puro kalokohan lang iniisip, di ba? Ayan. Salamat, Brother Jay. Salamat din po. Salamat. Thank you. Brother CJ, salamat din sa iyo. And ano ang masasabi mo tonight sa experience mo? Maraming salamat din po tapos sa pagtuturo ng mga ESP, and then napaka-magical din po, and then this is just the proof na yung power ng mind natin is talagang totoo. Ayan. Oo. Na dapat gamitin natin sa tama. Yes, I. Ayan. Salamat. Chester! Yes po. Salamat sa iyo. Maraming salamat din po sa experience na to at napatunayan po natin na ang Panginoon ay nasa sa atin at Correct. yung power ng mind natin ay hindi lang for spoon bending, hindi lang siya for remote viewing, kundi yung lahat ng sakit natin, lahat ng galit natin, pwede natin siya ma-transmute or transform into healing. Yun yung positive nun eh. Yes po. Oo. Ipinapakita lang naman natin itong ganito mga ESP power para masabi natin na talagang ganun katindi ang ating isipan. Brother Arvin, muli maraming salamat sa iyo ha. Anong masasabi mo tonight? Opo. Nandito ka na ba? Salamat din Nandito ka na, nakabalik ka na dyan sa bahay mo. Wala ka na sa bahay ni na Brother Jay. Oh. Ano? Nandito na po ako. Nandyan na. Ayan. Okay. Maraming po salamat, Brother Ray. Talagang dito nagpapatunay na no man is an island. Sabi nga nila, there is no such thing as self-made millionaire. Same goes sa atin, there is no such thing as self-made psychic. You really need to be connected, to be engaged. You really need the energies of other people in order for you to develop. Now pala, Brother Ray, no?
Happy birthday po pala sa bayaw ko, si Alfredo Galang Jr. ng Pasig Oy. City. Oh. Magandang gabi po. Happy birthday po. Kay Greg Lai po ng SNC Engineering at magandang gabi din po sa incoming grade 8 section Fleming ng Quezon City Science High School. Sa panguna po ni Congrats. Teacher Annalyn Chetsa at ang aking misis, Mhm. Joy Capasilio at aking anak, Pari Francesca Capasilio. Ayan, salamat Brother Arvin. Brother Elias, Salamat. maraming salamat sa iyo. Anong masasabi mo tonight? Maraming po salamat. Sabi ko lang po na sana po gamitin natin sa tama ano man pong meron sa atin. Tama. Yung iba po ginagamit nila, yung nag-hypnotize sila. Oh, mali yun. Ginagawa yan tapos kumukuha ng pera. Malpractice. Gamit nila sa masama. Oh, Tinuruan. Actually, may po, balik yun, mga ganun, di ba? tinuruan po sila pero ginagamit nila sa masama. Maganda kung sa magandang gagamitin. Mhm. Kasi lahat po tayo may gift. Yes, yes. Hindi lang po natin Oh, nandidiscover. walang special eh. Lahat naman tayo special. Minsan sa panaginip, iba-iba po kasi. Yes, yes. So, iba they can interpret dreams. Iba they can read tarot cards, any cards like angelic cards, yung mga runes cards, pati yung mga yung mga iba nga yung cloud formation eh. Apo. Di ba, Dr. Joe? Yes po, dahil yung clouds po ay tubig. May nagbibigay ng messages yan. Paki-on po, ma'am. Yung Ang clouds po ay tubig yan at Oh. tayo po ay pwedeng mag-connect yung ating kaisipan sa clouds. Halimbawa, nangyari po yan kay Kara, yung ating pong isang healer. Oo. Nung naroon po kami sa Mount Banahaw, nagdadasal po siya kay Jesus. Kaya nakakuha po siya ng image sa Jesus sa clouds. Wow. So, yun ang very strong message. Yes po. Oh. Actually, yan isang very strong message sa mga galactic beings din. Huwag lang tayo lagi nakafocus na kayo ko sa mga gadget. Tumingala naman tayo. Una-una, tumingala tayo, pasalamat tayo sa pong lumikha. Tumingala tayo, makita natin mga mensahe sa mga clouds. Tama po. Yung mga images, we can interpret yung mga images na yan into messages na mag-a-apply sa atin. Personally. Meron po tayong tinatanong sa Oh, Panginoon, yes. ay isasagot po siya dyan sa cloud images. Yes. So, ayan. Iba nga, kapag very strong yung message, no, makikita mo sa billboard. Oo, Yes, makikita mo mga talaga. books or Apo. whatever. Makikita mo sa mga traffic light. Yes, yung mga- saka sa diba? cellphone po, kung meron diba? tayong mga yung mga katanungan. digital na mga messages, yun makikita mo eh. Yun yung answer dun sa prayer ko O, di ba? Marami yung mga ganyan. Hindi mo nga coincidences yan. Actually, wala kang talagang coincidence eh. kwento ko lang po, sir, yung yung meron po pina-astral, hindi po natin siya katulad. Kumbaga, wala siyang alam sa gantong bagay. Pero gusto niya po kasing malaman kung paano po, sino po yung gumagawa sa kanila ng di maganda or something naninira. So, pina-astral ko siya. Meron siyang pinuntahan doon, yung parang healer din. Oo. Nung nadaan siya dun sa yung bahay, meron pong, siguro yung sinasabi ni Brother Ray, Jay, na may naka-black, may liwanag po yung bahay ng isang healer. Nadaanan niya kasi. Okay. Pagdaan niya, sabi, nasisilaw ako, so hindi ako makadaan. So, ginawa niya, doon siya dumaan sa kabilang Sa daan. likod. Sabi ko, ayun yung patunay na kapag isang healer or something, isang psychic, protected talaga, even yung bahay mo. Alright. Salamat. Tama ko yan. Thank you so much sa ating mga nakagapay tonight kay Dr. Joe, Brother Jay, CJ, Chester, and Brother Elias, and also lalo na kay Brother Arvin na nasa Zoom. And sa lahat ho na matumutok sa atin tonight, sana naman nagkaroon kayo ng magandang transformation tonight. Di ba, Dr. Joe? Yun naman ang purpose ito eh. And magkaroon ng changes sa ating kaisipan. Salamat po. Maraming pong salamat. Maraming salamat. Happy birthday Masok muli. po. Happy Blessed birthday po, Sir Ray. Thank you so much. Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo.